Okay, ang aking babahagi sa inyo ngayon is the 4 Gs of Christians. Kumbaga, 4 na letter G yan ng mga Kristiyano. And our main text can be read in Acts chapter 2, verses 44 to 47. It says, "And all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved." The success of the early Christians ay dapat nating pahalagahan at tularan. Marami sa mga disciples of Christ and heroes of faith na naglaan ng kanilang buhay para sa gospel o mabuting balita. They were persecuted and suffered para lamang maipalaganap ang tunay na kaligtasan. Remember, if you are a Christian, you have a mission, you have responsibilities, you have a business to do. And that is to teach and preach the gospel and to win souls. Amen? Amen. As Christians, maging mabuting halimbawa sa ating community. Kapag pinag-uusapan natin ang Book of Acts o ang aklat ng mga gawa, ay isa sa makasaysayang aklat or historical books pagdating sa church o iglesia. Isang patunay at paalala na hindi tayo nag-iisa sa worldwide evangelism ay ang kwento ng mga sinaunang iglesia recorded in the Book of Acts. Ngayon, sa ating mga pinag-uusapang scriptures, titignan natin ang kanilang mga saloobin o attitudes at ang epekto nila sa kultura sa kanilang paligid. Okay, ang first letter G natin is gather. Can you repeat the word gather? Gather. Ano yan sa Tagalog? Magtipon. Tipon. Amen. Balik tayo sa ating main text in Acts chapter 2 verse 44. It says, "And all who believed were together and had all things in common." Lahat silang mga mananampalataya ay sama-sama. Sila ay nagkakaisa. There is unity. Gaya ng ating ginagawa, nagtitipon at nagkakaisa tayo dahil alam natin na tayo ay kabilang or belong sa bawat ibang mananampalataya. Amen? Mayroon ba tayong ganong kaisipan? O ibinubukod mo yung sarili mo? Sabi doon sa ating scripture, "And all who believe were together." The phrase together dyan, or were together dyan, is in the imperfect tense. Na ang ibig sabihin ay ginagawa nilang practice o kaugalian na ang magtipon palagi. Ito rin ay katulad sa idea in Acts chapter 4 verse 32. Tingnan natin, it says, "Now the full number of those who believed were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common." Ito ang halimbawa ng mga mananampalatayang nagkakaisa. Nagkakaisa saan? Nagkakaisa sa damdamin at isipan. Anong sabi sa English version? We're of one heart and soul. Kaya napakahalaga na magkaisa tayo sa damdamin at isipan bilang mga magkakapatid o bilang mga Kristiyano. Ang mas malalim na kahulugan nito is we must love one another. Dahil hindi tatayo ang church at hindi makaka-move forward in the mission ng church kung walang love na nag-unite sa bawat isa. Amen? Amen. Nagkaroon ka na ba ng kaisipan na pabayaan ang pagtitipon or fellowship kabilang ang ibang mga kapatid sa pananampalataya? Maaring may mga kakilala kang ilang mananampalataya dati, then humiwalay na sa simbahan at ngayon ay inaanod o nalulunod na sa makamundong gawain. Listen to Hebrews chapter 10 verses 24 to 25.
It says, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. There are two reasons kung bakit maaari kang matukso na pabayaan ang pagtitipon sa ibang mga mananampalataya. Number one, nakakalimutan mo kung bakit ka dumadalo. Naisip ba natin yun, mga kapatid? Bakit ako dumadalo sa every Friday? There are two reasons kung bakit maaari kang matukso na pabayaan ang pagtitipon sa ibang mga mananampalataya. Number one, nakakalimutan mo kung bakit ka dumadalo. Ano ang sinasabi sa ating scripture? Let us consider how to stir up one another to love and good works. Ikaw at ako ay may responsibilities na magtinginan o sa ibang version ay gisingin ang alin? Ang damdamin ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at sa paggawa ng mabuti. Amen. Ang simpleng katotohanan ito ay hindi natin magagawa kung hindi tayo magkakasama. Kaya ka dumadalo sa pagtitipon, gathering, or fellowship, ay kailangang, ano sinasabi doon? Gisingin, palakasin, i-remind, at magtinginan sa isa't isa. Amen? Di ba? Napakaganda kapag mayroong nagko-correct at mayroong nagre-remind sa'yo. Amen. Lalo na kung hindi na tama yung mga ginagawa mo. Number two reason kung bakit maaari kang matukso na pabayaan ang pagtitipon sa ibang mga mananampalataya ay kung nakakaranas ka ng mabibigat na problema. And ito madalas discouragement sa ibang kapatiran. Kung hindi mo na nararamdaman ang joy sa iyong spiritual family, kung hindi mo na nararamdaman na may kulang kapag hindi ka nakaka-attend ng worship service, ay umpisa na yan nang wala ka nang ganang dumalo sa fellowship. Balik tayo sa reason number one. Kung feeling mo ay ikaw lagi ang nag-i-encourage sa iba, ganun din ang iba ay binigyan ng Diyos ng kaloob upang tulungan at i-encourage ka. Huwag mo kasing isipin na ikaw lang yung nag-i-encourage. Tapos pag na-discourage ka, feeling mo, wala na. Ganon din yung ibang kapatiran natin, binigyan din sila ng Diyos ng kaloob upang tulungan at i-encourage ka. Kasi once na mawala ka sa gawain ng Diyos, dyan na mas lalong papasok ang mga masasamang gawain at masasamang pag-iisip. Remember, ang biblical na Kristiyano or biblical Christian ay laging dumadalo sa pagtitipon or fellowship. Amen? Amen. I'm not talking sa mga conflicts sa kanilang schedules. Ibang usapan yon. Pero natutuwa ako kay Bro Clint, no? Kahit na hindi siya nakakadalo, pupunta siya sa, ano kayong message ng Friday? Ano po? So makikinig siya doon. Ewan ko lang sa iba kung mayroong ganong kaisipan. Ano po? So, nandun pa rin siya, on the track pa rin. Ano po? Let us go back in our scripture in Acts chapter 2 verse 47. It says, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. According to this verse na si Luke ang sumulat, sinasabi nito na ang mga mananampalataya dyan ay nagtitipon or gathering together. Hindi lamang makipag-usap o makita ang bawat isa, kundi sila ay nagpupuri sa Diyos or praising God. Therefore, the primary reason kung bakit tayo nagtitipon or gathering together is to praise God. Amen? Papurihan ang Diyos, hindi upang tignan yung crush mo. Amen? Hindi upang makikain. Praise the Lord. How about us? Kumusta ang ating saloobin o attitude sa ating pagdalo sa ating fellowships? Is that our primary reason to praise God? Bilang mga Kristiyano ay napakahalaga na magkaroon tayo ng iisang damdamin at iisang pag-iisip na kay Kristo at magkaroon ito ng big impact na makita ng mga tao sa ating paligid ang ating pagkakaisa
or togetherness maging sa buong mundo. Amen? Amen. Okay, number 2, letter G of Christians. Number 2 is grow. Can you repeat the word grow? Grow. Ano yan sa Tagalog? Paglago. In Acts chapter 2 verse 46, it says, "And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts." And in verse 47, it says, "And the Lord added to their number day by day those who were being saved." Itong mga bagong mananampalataya or new converts ay nakafocus sila sa kanilang spiritual growth through gathering sa pamamagitan ng fellowship o pagtitipon. Committed sila, maliit o malaking gathering, formal and informal gathering, ay araw-araw silang dumadalo. Araw-araw pala silang nagkakatipon noon, no? Ano nga ulit ang sinasabi sa ating scripture? "And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes." Hindi lang paminsan-minsan, ngunit araw-araw. It's the idea of doing over and over. Sa panahon natin ngayon, mahirap gawin yan kasi may mga trabaho and other responsibilities tayo. Mayroon tayong once a week na gathering, the worship service. Yan yung malaki or formal gathering natin. And mayroon tayong Bible sharing with prayer meeting, face-to-face and virtual. Yan naman yung maliit or informal gathering natin. Pero kahit once a week yan, ay marami pa ring bibihirang dumalo. Ouch. Hindi man araw-araw ang ating gatherings tulad nila noon, pero dapat maging dedicated and committed pa rin tayo sa mga ito. Amen? Amen. Praise God. The word attending o dumadalo means to stay close. Be present. Physically and mentally. Huwag yung physically present but Mentally absent. mentally absent. Praise God. Other meaning is remain o manatili and continue steadfastly o magpatuloy ng matatag. Kaya dapat tuloy-tuloy ang pagdalo at dito tayo nag-grow patungkol sa Word of God. Amen? Amen. In 2 Peter chapter 3 verse 18, it says, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Ang command na ito ni Apostle Peter ay nag-i-encourage sa mga Kristiyano ng decision to grow spiritually. Upang tunay na makilala ang Panginoong Jesucristo, dapat tayong patuloy na lumago sa ating pangunawa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na may relasyon kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Nagkakaroon ba tayo ng ganong reflection? Ano kayang ibig sabihin ng mamuhay na mayroong relasyon sa Panginoon bilang siya yung ating Master or Lord and Savior now? Kaya napakahalaga na magbasa, makinig, mag-aral, personal or group study man yan, at ipamuhay ang mga napapakinggan at napag-aaralan natin na Word of God, lalong-lalo na ang lumago sa pag-ibig. So, ang growth o paglago is intentional o isang kusang decision at hindi automatic. Dahil walang lumago sa spiritual nang walang pag-ibig, walang engagement sa gatherings, walang kaalaman sa Word of God, at walang pagsasabuhay sa mga ito o hindi natuto sa Panginoong Jesucristo. In order to grow, make a plan for your reading and studying the Word of God, in prayer, listening to the Word of God na ibinabahagi ng pastor and leaders, engage in your church activities and services, at higit sa lahat, ipamuhay ang mga ito. Amen? May we grow not just in numbers, gaya ng ating binasa in verse 47, "And the Lord added to their number day by day those who were being saved." Kung magparami lang ng numbers, napakadali. But individually, mag-grow tayo in the grace and knowledge
of our Lord and Savior Jesus Christ. Mag-grow tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, in physical, mental, or in wisdom, social, or in favor with man, and spiritual, or in favor with God. At sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng mabuting impluensya sa mga taong nasa paligid natin. Amen? Iba na yung nakikita nila sa iyo. Hindi na tulad dati. Praise God. Okay, number 3, letter G of Christians. Number 3, give. Can you repeat the word give? Give. Ano yan sa Tagalog? Bigay. Magbigay. In our main text in Acts chapter 2 verses 44 to 45, it says, "And all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need." These verses describe the first church in Jerusalem, especially before persecution by the Jewish leaders. Kabilang pa dyan si Saul, na tinatawag ding Pablo o Paul, amen, na nagpo-persecute sa mga Kristiyano, according to Acts chapter 8 verse 1. Kasi na-convert siya sa pagiging Kristiyano pagdating sa Acts chapter 9 at naging apostle pa. Praise God, no? Ang church ay nagsimula sa ilan? 120 members according sa Acts chapter 1 verse 15. Then sa Acts chapter 2 verses 1 to 4 ay napuspos silang lahat ng banal na espiritu in the day of Pentecost. At sa pangangaral ni Apostle Peter ay nagkaroon ng ilan ang nadagdag? 3,000 converts at nadagdag sila sa iglesia according to Acts chapter 2 verse 41. Hindi lang yan mga kapatid, kundi parami ng parami ang naliligtas araw-araw at naidaragdag sila sa iglesia according sa ating main text in Acts chapter 2 verse 47. Itong mga Kristiyano na ito, kabilang ang mga new converts o mga bagong Kristiyano, nang makita nila ang mga taong nangangailangan. Sino-sino ang mga ito? Sila ay mga taga-ibang lugar o ibang bansa according to Acts chapter 2 verses 9 to 11. Ito yung mga libo-libong taong pumunta sa Jerusalem for Pentecost. And Pentecost is a Jewish tradition being called the Feast of Harvest. Nang makita nila ang mga libo-libong taong nangangailangan, dahil sa pagmamahal sa Panginoon, anong ginawa nila? Ibinenta nila ang mayroon sila, their properties and their possessions upang maibigay sa mga nangangailangan na naging bagong mananampalataya din, na walang matuluyan, walang pantustos, and no business opportunities sa Jerusalem. Dahil sa pagiging matulungin at mapagbigay nila, ang resulta sa kanila ay pinagpapala sila ng Diyos at hindi sila kinakapos. Acts chapter 4 verses 33 to 35, it says, "Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa." Itong kanilang ginagawang pagbibigay is, tandaan natin, voluntary. Okay? Talagang voluntaryo. As response to specific needs. Kaya pansin din ninyo, maraming mga churches ngayon na mayroong mga charity foundations upang tumulong sa mga nangangailangan. At mayroon din silang mga feeding program o pagpapakain ng libre. Now, kaya ba nating ibenta yung ating mga properties at ibigay sa mga nangangailangan? Amen, no? Listen to this, mga kapatid. Listen to this, okay? Tapos, amen, no? Listen to this, mga kapatid. After Acts chapter 5,
there is no further mention of this practice. Okay? Hindi na binanggit ang gawain ito, ang pagbebenta ng ari-arian at ipinamimigay sa mga nangangailangan pagkatapos ng Acts chapter 5. Kaya wag mo ibebenta yung Ay, nabubulong. ari-arian mo. Bumulong sa akin. Maraming properties to si Kuya Babahagi Jeff. daw sa akin. Share lang, share. Amen, no? Thank you. Praise the Lord. Actually, sa Pilipinas, may mga nagbibigay ng kanilang land para patayuan ng church. Ano po? Amen. Ang ganda ng ipinakita ng mga unang mga Kristiyano, di ba? Sila ay nagbibigayan, nag-aambagan, nagdadamayan, at nagtutulungan sa mga nangangailangan. At ito ay voluntaryo at kagalakan na nila ang magbigay at tumulong sa iba. In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Alam talaga ng mga giver yan. Kung ikaw ay nagbibigay ng kusa at hindi napipilitan lang, ang sabi ng Diyos, iniibig niya ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. God loves a cheerful giver. At pagdating sa verse 8, it says, and God is able to bless you abundantly. Praise the Lord. Kaya kung ikaw ay matulungin sa kapwa o mapagbigay sa church, ikaw din ay pagpapalain lalo ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Katulad ng mga mananampalatayang ito, they recognize ang bawat kaloob o pagpapala na mayroon sila ay nagmumula sa mapagbigay na puso ng Diyos. Amen? Kasama na ang pagkain natatanggap nila araw-araw. Sabi nga sa Acts chapter 2 verse 46, they received their food with glad and generous hearts. Amen? Kaya kahit yung pagkain natin, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Amen. May mga tao, hindi nakakakain sa isang araw o kaya isang beses lang sa isang araw. Pero tayo, Yes. nakakakain tayo ng gusto natin. Sobra-sobra pa. Midnight. Amen? May pabaon pa. Praise the Lord, no? May mga shawing. Amen? Steak, midnight. Praise the Lord, no? Minsan nga, hindi na pinapansin yung steak. Di ba? Gusto na yung gulay, eh. Amen. Praise the Lord. Kaya yung dati mga dumadalo, sabi nila, masarap ang ulam doon, ha? Excited silang pumunta sa church, eh. Kasi masarap yung ulam. Praise God. Okay, at nang makita nila ang kanilang mga ari-arian, balik tayo mga kapatid. Nang makita nila ang kanilang mga ari-arian at ang kanilang mga pagpapala na bilang bigay mula sa Diyos, ay hindi nila maiwasang maging bukas palad sa mga nangangailangan. Yan ang dahilan kung bakit naging masaya at mapagbigay sila. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus in Acts chapter 20 verse 35, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Yes. Amen. Okay, number 4, letter G. Okay, our last point is go. Can you repeat the word go? Go. Ano yan sa Tagalog? Humayo. Yalla. Humayo. Amen. Yalla sa Arabic, no? Praise the Lord. Ro. Ro. Ro ala, no? Ro ala tol. Amen. Praise the Lord. Yalla. Nang isinabuhay ng mga unang tagasunod na ito ang kanilang pananampalataya at ibinahagi ito sa iba, gumawa ang Diyos ng ilang kamanghamanghang bagay. Pansin natin in Acts chapter 2 verse 47, it says, and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Sa kabila ng magkabilaang pag-uusig or persecution sa mga Kristiyano ng mga panahong yan, ay patuloy pa rin silang nagbabahagi sa mga nangangailangan, hindi lamang sa material o pinansyal na pangangailangan, kundi ng pagpapatotoo sa Panginoong Hesukristo. Yung persecutions nila noon, sila ay kinukulong. Pinapasok ang kanilang bahay, no? Nire-raid din sila. Tino-torture at pinapatay pa. Pero hindi pa rin tumigil ang mga unang iglesia sa pagbabahagi at pagpapatotoo
sa Panginoong Heso Kristo. Amen? Ang mga mananampalatayang ito, sa kabila ng kanilang nararanasan na matitinding pag-uusig, pangamba at takot, ay naging pagpapala pa rin sila sa ibang mga tao. Naging blessings pa rin sila sa ibang mga tao, hindi lang sa kapwa nila mananampalataya. Bakit? Una, pinagpipray nila ang iba. Pangalawa, ini-encourage nila ang iba. Pangatlo, nagpapakain sila ng libre at tinutulungan ng iba sa kanilang pangangailangan. At pang-apat, higit sa lahat, ay ibinabahagi nila ang gospel o ang mabuting balita ni Kristo. Amen? Kahit na bawal ang ebanghelyo o ang gospel that time at sa kanilang lugar. Nais ko lang din ihalimbawa yung mga churches dito sa bansang ating kinaroroonan. Hindi lang tayo. Na kahit na bawal ang churches at ang Bible dito, ay patuloy pa rin itinataguyod ang mga katotohanan na nasa Biblia. Lalo na ang kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo. Amen. Praise God. Makikita natin ang obedience ng mga unang iglesia, lalo na sa pagpapalaganap ng gospel. Sinusunod nila ang Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Saan mababasa yung Great Commission ng ating Panginoon? Matthew? Amen, no? Okay na yan. Kahit yung book lang, name of book, no? Okay, Matthew chapter 28, verses 19 to 20. No? Basahin nyo natin. Okay, saan matatagpuan? Matthew chapter 28, verses 19 to 20. It says, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Amen? Again, if you are a Christian, you have a mission, you have responsibilities, and you have a business to do, and ano yan? That is to teach and preach the saving gospel and to win souls. Amen? At dito sa ating main text sa Acts chapter 2 verse 47, tignan nyo kung paano nagtapos ang scripture na ito. Ganito ang pagkasabi. "And the Lord added to their number day by day those who were being saved." In our lesson for today, may our gathering or fellowship have a great influence on our community and the entire world. Dahil kailangan ng mundo ang mga Kristiyanong sama-samang nagkakaisa, lumalago, nagtutulungan, at humahayo to bring and lead people to Christ. In our gathering, may we be a blessing to one another and to other people. May our gathering be pleasing to God. May our gathering brings us praise to God. Always gather to praise God. Yan dapat ang primary reason kung bakit tayo nagkakatipon, at huwag pababayaan ang alin? Ang mga pagtitipon, maliit o malaking pagtitipon man yan. Formal and informal gatherings man yan. Amen? Always grow, not just in numbers. No, kung yung target lang natin is number, wag yun. Always grow not just in numbers, but grow in the knowledge and grace of the Lord Jesus Christ, and grow, lalong-lalo na, grow in love. Amen? Always give voluntarily, because God loves a cheerful giver, and He will bless you abundantly. And always go by this, you're obeying the Great Commission of the Lord Jesus Christ. Nais ko po magsitayo tayo lahat at we end it with prayer. Isang malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Panginoon Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa iyong mga salita na nagbigay na naman ng reminders about isa sa amin. Na bilang mga Kristiyano, meron kaming mission, meron kaming responsibilities, meron kaming business na gagawin. At ito ay ang ipalaganap ang Ebanghelyo sa ibang tao. And to win souls. Nawang yung mga mensahe
ay tumatak sa aming puso't isipan. Kahit sa paglabas namin sa room na ito, Panginoong Diyos, ay umpisa mo na pong gamitin ang buhay namin sa simpleng pagre-remind, sa simpleng pagbibigay ng testimony sa aming mga nasasakupan, sa aming workplace, sa aming mga nakakasalamuhang mga tao, to change our community and even the entire world. That the culture of politics, the culture of entertainment will change into a culture of discipleship. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Lahat ng ito ay pray in your Son Jesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magwika ng Amen. Salamat kayo sa ating Dr. Mervin. Maraming salamat pa sa binahagi mo. So, na-bless ba ang lahat, mga kapatid? Amen. So, nagtatanong, no? Ano ba yung title ng na binahagi natin, Pastor? 4G. 4G. So, ano po yung 4G na yun? Gather. Next. Grow. Give. Give. And go. So, praise God. Maraming salamat pa. So, nakikinig pala talaga yung mga kapatid natin. Amen. Praise God. Maraming salamat pa sa iyong binahagi mo. So, God bless you and your family.